huminto ka. Ang hawak mo ngayon ay hindi basta pakiramdam. Ikaw ang tinatawag dito at ang mensaheng ito ay hindi dumadaan lang sa iyo. Dumarating ito para sa iyo. May bigat kang dala na hindi mo ikinukwento sa kahit sino dahil alam mong mahirap itong ipaliwanag nang hindi ka minamaliit o pinapabayaan. Lumalabas ka sa harap ng mga tao na parang maayos ang lahat, pero sa loob mo may isang bahagi na pagod ng umasa sa mga paliwanag na paulit-ulit na walang laman. Ikaw ang laging nagbabayad ng halaga ng katahimikan at ikaw ang laging inaasahang magpatuloy kahit hindi ka nabuo. May mga gabing parang may kulang sa hangin at may mga araw na parang may pader na hindi mo makita pero palagi mong nasasagi. Hindi iyon kabiguan mo. Iyon ang tanda na may mas malalim na gumagalaw sa buhay mo kaysa sa nakikita ng iba. Kaya manatili ka rito kasama ko. Sa dulo ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga tanda na matagal nang nagsasalita sa iyo sa tahimik na paraan. Mauunawaan mo ang iisang ugali na palaging humahawak sa mga pintuang gusto mong mabuksan. At bago ito matapos, may sasabihin akong pag-aaring hindi mo kailangang buhatin mag-isa dahil matagal na itong nakalaan para sa iyo. At hindi ka napadpad dito ng basta-basta. Hindi ito random na sandali at hindi ito pangkaraniwang gabi. Parang may sariling oras ang pagtawag na ito. Parang may eksaktong sandaling itinuro sa pagitan ng iyong pagod at ng iyong pag-asa. May mga mensahe na dumarating kapag handa kang pakinggan. May mga mensahe na dumarating kapag tapos ng magpanggap ang puso. Ito ang ganung sandali. Sa loob ng mensaheng ito, makikita mo ang tatlong malinaw na katotohanan. Una, kung bakit ang ilang pang-araw-araw na pangyayari ay naging mas matalim ang pakiramdam nitong mga huling araw. Ikalawa, kung anong pattern ang tahimik na inuulit mo nang hindi mo napapansin. At ikatlo, kung paano ka babalik sa loob ng sarili mong lakas nang hindi mo kailangang maghabol, magpilit o magmakaawa. Hindi kita dadalhin sa haka-haka. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Dadalhin kita sa pagkilala. May mga mensahe na dumarating para magbigay ng impormasyon. Ito ay dumarating para magbigay ng pagkakakilanlan. At kung habang binabasa mo ito ay may marahang pagigting sa dibdib mo, may biglang paghinga na mas malalim. May tahimik na pakiramdam na parang may tumama sa loob mo bago pa man ito mabigyan ng pangalan. Alam mo na kung bakit mo ito kailangang marinig ngayon. Hindi ka tinatawag ng ingay. Tinutugon ka ng patotoo. May ilang tao na kailangang makarinig nito sa mismong gabi na ito. At ikaw ang isa sa kanila. Ang oras ng pakikinig mo ay hindi aksidente. Ang bigat na hindi mo maipaliwanag ay may sariling oras ng pagbubukas at kapag dumating iyon, ang mga salitang ito ang nagiging susi na hindi mo inaasahan. Kaya huwag mong isara ang puso mo habang nagsisimula pa lang itong magsalita. May nangyayari na sa iyo nitong mga huling araw at mas malinaw ito kaysa sa gusto mong aminin. Napapansin mo na ang ilang oras ay paulit-ulit na bumabalik na parang may tumitibok na paalala sa loob ng gabi
Napapansin mo na ang ilang usapan na dati akala mo'y mahalaga ay biglang naging hungkag? Parang salitang umuugong lang pero wala ng laman. Napapansin mo na ang mga taong dati mong hinahabol ay hindi natugma sa bigat na dala mo at hindi mo maipaliwanag kung bakit mas madalas ka nang manahimik kaysa makipagtalo. Napapansin mo rin na may mga maliliit na tanda sa paligid mo na parang sinusundan ka hindi para takutin ka kundi para gisingin ka. Minsan umaatras ka sa gitna ng araw at napapansin mo kung gaano ka nakabilis mapagod sa dating mga bagay na dati kayang-kaya mo. Minsan may sandaling biglang lumulutang sa isip mo ang isang lumang alaala at hindi ito dumadating para sirain ka kundi para ipaalala sa iyo na hindi ka na katulad ng taong nandun noon. Minsan may katahimikan kang naririnig sa pagitan ng mga gawain mo. At doon mo napapansin na may bahagi sa iyo na hindi na gustong makisabay sa dati mong buhay. Hindi ka bumabagsak, nagbabago ang bigat na kaya mong dalhin. At ang mas mahalagang makita mo ay ito. Ang mga tandang ito ay hindi ka parusahan, mga kumpirmasyon sila. Ang paulit-ulit na paggising ay hindi pagkasira ng iyong kapayapaan. Ito ay paanyaya. Ang biglang pagkaputol ng mga lumang usapan ay hindi pag-iisa, ito ay pag-aayos. Ang paglayo mo sa mga dating sigla ay hindi pagkawalan, ito ay pagpili. Ang mga numero, ang mga kilos, ang mga hindi inaasahang pagpupulong ng mga pangyayari ay hindi ka ginugulo. Binibigyang diin nila na may pintong bukas na hindi na kayang pigilan ng luma mong paraan ng paghawak sa buhay. At kung sa mga sandaling iyon ay may pakiramdam kang parang may humihila sa iyo palayo sa isang hindi na totoong bigat, huwag mo itong ituring na pagkasira. Ito ang panahon na ang kaluluwa mo ay nagsisimulang tumangging magpanggap. Ito ang panahon na ang puso mo ay nagsisimulang magsabi ng totoo bago pa man maunawaan ng isip mo ang dahilan. May mas malalim na pagkilos na hindi mapipigilan ng lohika. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mong umupo sa iyo ang pagkilalang ito. Hindi kailangang sagutin agad ng isip ang lahat ng bagay na unang nagsalita sa espiritu. Kung kahit isa sa mga tandang iyon ay tumama sa iyo. Kung may isang sandali man sa huling mga minuto na parang bumaba ang bigat sa iyong balikat o biglang lumitaw ang isang malinaw na pagkakakilala, i-type mo sa mga komento ang 888. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw at ang unang pagtugon mo rito ay maliit lamang sa paningin, ngunit totoo ito. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. At ito ang hindi pa nakikita ng karamihan. Ang mga tandang ito ay dulo lamang ng mas malalim na galaw. Hindi lang nila sinasabi sa iyo na may nagbabago. Ipinapakita nila kung saan ka pa humahawak sa lumang paraan ng pagkapit. Dahil sa ilalim ng mga tandang iyon, may iisang pattern na matagal mo nang inuulit nang hindi mo napapansin. Naghahabol ka sa mga pinto na matagal nang hindi bukas sa paraang ginagamit mo. Iyan ang pattern. Hindi ka lamang nasasaktan sa paghihintay, nasasanay ka sa pagkapit sa mga bagay na kailangan mo ng bitawan. Minsan tinatawag mo itong pagtitiis, pero sa ilalim noon may lihim na paniniwala na kung mas magiging tapat ka, mas magiging matiyaga ka, mas magiging tahimik ka, baka sakaling mapansin ka ng buhay at sa wakas ay bigyan ka ng puwang. Kaya patuloy kang sumasandig sa mga taong hindi na nakakapagdala ng sagot. Kaya patuloy kang nakikinig sa mga dating pangako kahit alam mong hindi na yon ang direksyon mo. Hindi ito simpleng pagod. Ito ay paraan ng paghawak na matagal nang naging ugali. Nagdadala ka ng puso mo sa mga lugar na hindi na handang tumanggap sa iyo at paulit-ulit mong sinusubukang gawing sariwa ang isang ugnayang luma na ang hangin. Kaya kahit anong sikap mo, parang may lambat na bumabalik sa iyong mga kamay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado kang matagal na natutong sumunod sa kung ano ang kilala mo, kahit ang kilala mo ay hindi na tunay na para sa iyo.
At ang pattern na ito ay hindi lamang sa pera, hindi lamang sa relasyon, hindi lamang sa mga plano mo. Lumilitaw ito sa paraan ng pagpasok mo sa bawat araw. Kapag may pangako, agad kang yumuyuko sa pag-asang baka ito na. Kapag may kaunting tanda ng paggalaw, mas mabilis kang sumasandal kaysa maghintay. Kapag may katahimikan, iniisip mong ikaw ang may mali. Kapag may pagkaantala, iniisip mong kailangan mo pang maging mas mahusay. Kaya napapagod ka hindi lang sa mga hindi natutupad, kundi sa paulit-ulit na pag-uulit ng sarili mong pag-abot sa maling pinto. Pero huwag mong dalhin ang bigat ng pagkakasira sa pattern na ito. May dahilan kung bakit naging pamilyar ito sa iyo. May mga taong lumaki sa kapaligirang ang katahimikan ay mas ligtas kaysa pagsasalita. Ang pagpigil ay mas ligtas kaysa paghingi. Ang pag-aasikaso sa iba ay mas ligtas kaysa pag-amin na ikaw mismo ay nauubos na. Kaya ang puso mo ay natutong kumapit sa anumang may pahiwatig ng seguridad, kahit ang seguridad na iyon ay hindi naman kapayapaan. Natutunan mong tawaging normal ang pagkapagod. Natutunan mong tawaging tapang ang pagtiis. Natutunan mong tawaging pag-asa ang pagbalik sa mga bagay na hindi ka naman inihahanda para sa buhay na gusto mo. Kaya ang pinakamasakit na bahagi ay hindi lamang ang pagkabigo. Ito ay ang pagiging sanay mo sa pagkabigo. Dahil kapag sanay ang isang tao sa kulang, ang kulang ay nagmumukhang sapat. Kapag sanay ang puso sa paghihintay, ang paghihintay ay nagmumukhang paglalakbay. At kapag sanay ang kaluluwa sa pakikipaghabulan, ang pahinga ay nagmumukhang panganib. Ngunit hindi panganib ang pahinga mo. Panganib ang matagal na pagkalimot kung sino ka kapag hindi ka nagmamadali. Narito ang susi, ang pattern ay hindi ang ugat. Ang pattern ay langit-ngit lamang ng lumang pintuan. At sa ilalim ng pintuang iyon, may mas malalim na sanhi, isang mas matandang anyo ng paghawak sa sarili mo na hindi mo naman sinimulan, pero minana mo sa paraan ng pag-survive. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay parang may kumakalas na hindi mo makita, iyon ay dahil ang pinakamatanda mong pagtatanggol ay nagsisimula ng lumuwag. Isipin mo na ang buhay mo ay parang isang lumang tabing bakuran na matagal nang nakasara, hindi dahil wala kang karapatang pumasok, hindi dahil may mali sa pangalan mo, kundi dahil may panahon na may nagsabing dun ka lang muna sa gilid, huwag ka munang lumapit, huwag ka munang gumalaw, huwag ka munang gumawa ng ingay. Kaya natuto kang manahimik sa harap ng sariling puwang. Natuto kang tumingin sa mga bintana ng ibang tao at tawagin iyong pag-asa. Natuto kang tumayo sa labas ng sarili mong kapayapaan habang pinaniniwalaan mong darating din ang tamang sandali. Ngunit ang bakurang iyon ay hindi kailanman naging dayuhan sa iyo. Sa lahat ng panahon na akala mo'y naghahanap ka pa lamang, may bahagi sa iyo na laging naroon na. Ang totoo, hindi ka nawawala, naiwan kang naghihintay sa labas ng sariling alaala. Ang ginawa sa iyo ng mga taon ng pagod, ng mga hindi pinakinggang pangarap, ng mga taong hindi kayang saluhin ang bigat mo ay hindi pagwasak. Ito ay pagtakip. Tinakpan ang katahimikan ng iyong tunay na tinig. Tinakpan ang paggalaw ng iyong loob. Tinakpan ang pag-alala mo na may lugar kang hindi kailangang paghirapan. At ngayon, habang pinakikinggan mo ito, parang nagsisimulang magbukas muli ang tarangkahan. Hindi bigla, hindi marahas, kundi sa paraang ang lumang kalawang ay unti-unting napapalitan ng tunog ng paggunita. Ang hangin sa loob ay hindi na mabigat gaya ng dati. Ang lupa sa ilalim mo ay hindi na parang ipinagkait. May nakakagising sa iyo at ito ay hindi utos ng pagsusumikap. Ito ay tawag ng pag-uwi. Kung ang larawang ito ay lumalim sa iyo, kung ang bakurang iyon ay parang may bahaging bumukas sa loob mo habang nakikinig ka, itype mo ang mga salitang narito ako sa mga komento.
Huwag bilang pakiusap, bilang pagpapatibay. Huwag bilang pagtatanong, bilang pagkilala. I-type mo ang narito ako, tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil ang bahaging ito ang dapat mong marinig, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo pabalik sa pintuang matagal nang naghihintay sa iyo. Ang solusyon ay hindi dagdag na paghabol. Ang solusyon ay pagbabalik sa pwesto na matagal nang para sa iyo. Ang pinto ay hindi binubuksan ng pagod na pagkapit. Binubuksan ito ng taong handa ng tanggapin na hindi niya kailangang lumaban para sa lahat ng bagay na totoo sa kanya. May dalawang maliliit na paghawak na maaari mong gawin sa loob ng araw, hindi bilang gawain kundi bilang paalala. Una, kapag nagising ang isip mo sa dating takot, sabihin mo sa sarili mo ang pangalan ng iyong tahimik na pagbabalik. Hinga ng pag-uwi. Sandali lamang iyon. Hindi ito ritual na kailangang galingan. Ito ay paalala na hindi ka na kailangan ng lumang takot para mabuhay. Pangalawa, bago ka pumasok sa isang usapang alam mong nakakapagod, hawakan mo ang loob ng iyong dibdib ng tahimik at sabihin mo, hindi ko kailangang habulin ang hindi na para sa akin. Iyan ang pagpapaalala na ang puwang mo ay hindi kailangang ipaglaban sa paraang nagbubura sa iyo. Ang mga paghawak na ito ay hindi para magpanggap kang malakas, para itong marahang pagbabalik sa sentro ng sariling bakuran. Sapat na maramdaman mo, kahit saglit, na ang totoo mong pwesto ay hindi ang gilid. Ang totoo mong pwesto ay ang gitna kung saan hindi ka kailangang humingi ng permiso para huminga. At habang paulit-ulit mong ibinabalik ang sarili mo roon, unti-unti mong mapapansin na hindi lahat ng dating kumakalas sa iyo ay kailangang habulin. Ang ilan ay talagang kailangang bitawan upang mabuksan ang daan. May mga pagkakataong akala mo ay kailangan mo pang maghintay ng mas matinding tanda, mas matinding pagbabago, mas matinding kumpirmasyon. Ngunit ang kumpirmasyon ay minsan nasa pinakasimpleng bagay, sa katahimikan na hindi ka na pinapagalitan, sa bigat na hindi mo na gustong dalhin, sa pagod na hindi na humihingi ng paumanhin. Iyon ang pagbabalik. Iyon ang pag-uwi sa loob ng sarili mo. Kung narito ka pa rin, alam mo na ang lalim ng pagkilala na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito para sa ingay. Ito ay para sa taong napagod ng magmahal sa mga bagay na hindi naman niya pinanghihinaan dahil sa kakulangan, kundi dahil may mas tunay na tumatawag sa kanya ngayon. At sa sandaling mapansin mo yon, magsisimula kang mamuhay nang hindi ka na inuulit ng dati mong sugat. Kung may isang tao mang lumitaw sa isip mo habang sinasabi ko ito, isang taong palaging tahimik, isang taong pagod na pero hindi nagsasabi, isang taong laging nagdadala ng mabigat na papel sa likod ng ngiti, huwag mong ipagwalang bahala ang biglang paglitaw ng mukha na iyon. May mga taong hindi basta dumarating sa isip mo ng walang dahilan. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito, hindi bilang rekomendasyon, bilang pag-abot, bilang para bang may iniabot na ilaw sa kamay mo at alam mong hindi mo iyon pwedeng itago lang para sa sarili mo. At kung may tumama sa iyo sa gabing ito, hayaan mong maging amen nang walang salita ang iyong pag-style. Hindi ito sukatan, hindi ito bilang. Ito ay simpleng pagsang-ayon na tama ang pagkakabanggit sa kung ano ang matagal mo nang alam sa loob mo. Bago ito magsara, i-type mo ang mga salitang "Ako ang pinili." Huwag bilang hiling, huwag bilang pangarap, bilang kumpirmasyon. Sa mismong sandaling isinusulat mo iyon, may isang bahagi ng iyong loob na tumatanggap na ang pinagdaanan mo ay hindi upang manatili ka sa gilid, kundi upang maibalik ka sa gitna ng sarili mong buhay. Isulat mo ng dahan-dahan at hayaang sumunod ang mga daliri mo sa alam na ng espiritu mo. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay ibinabalik, ikaw ay hindi na nangangapa sa parehong pinto ng walang katapusan. Ikaw ay hinahawakan ng isang katotohanang mas matanda kaysa sa pagod mo. Ikaw ay pinapangaralan na huwag nang takutin ang sarili mo sa katahimikan.
Ikaw ay pinapangaralan na huwag nang gawing tahanan ng kulang. Ikaw ay pinapangaralan na tanggapin ang puwang na matagal nang naghihintay sa iyo ng may dignidad at kapayapaan. Sa buong mundo, sa mismong sandaling ito, may mga puso ring nakikinig at unti-unting nakikilala na hindi sila nag-iisa sa ganitong paggising. Marami ang tahimik na nababago habang walang nakikitang malakas na ingay. Marami ang binabalikan ang sarili nilang bakuran. Marami ang nagbabalik sa pwesto na matagal nang para sa kanila, nakasil na. Você não está fechando um vídeo. Você está fechando um chamado que já vinha atravessando você há muito tempo, mesmo antes de você conseguir colocar isso em palavras. E o que começou como reconhecimento agora se torna posse tranquila, porque aquilo que foi nomeado em você não volta mais ao escuro do mesmo jeito. Há uma parte de você que precisava ouvir até o fim, que a demora não era abandono. Havia uma parte de você que precisava saber que o atraso não era negação. Havia uma parte de você que precisava parar de interpretar silêncio como sentença, porque nem todo silêncio é ausência. Alguns silêncios são apenas o espaço exato onde o que é verdadeiro amadurece sem testemunha. Você foi chamado para reconhecer e reconheceu. Você foi chamado para discernir e discerniu. Você foi chamado para parar de negociar com o que já perdeu o direito de dirigir a sua vida, e esse ponto agora já foi tocado em você. Não é mais apenas entendimento, é alinhamento. Não é mais apenas emoção, é memória voltando ao lugar certo. E agora eu falo sobre você com mais firmeza, porque a hora pede isso. Você é confirmado. Você é recolocado no eixo. Você é devolvido à clareza que o medo tentou cobrir. Você é lembrado de que a sua sensibilidade não era fraqueza, mas sinal. Você é lembrado de que o seu cansaço não era falta de fé, mas excesso de travessia. Você é lembrado de que o seu coração não estava quebrado demais para continuar. Ele estava cansado demais para continuar carregando o que não era dele. Então não recue para a versão antiga de si mesmo só porque ela era conhecida. Não peça desculpas pela expansão que começou a acontecer em silêncio. Não diminua o que você percebeu só para caber no conforto de quem ainda não enxergou. O que foi revelado em você não foi dado para virar dúvida outra vez. Foi dado para virar direção. Receba isso com calma. Receba isso com honra. Receba isso como quem finalmente entende por que tantas portas fecharam do mesmo jeito, porque não eram portas de permanência, eram limites de passagem. E você já atravessou mais do que imagina. Neste instante, em muitos lugares do mundo, há outros corações sendo tocados pela mesma confirmação. Há outros que estão lendo a própria história na mesma luz. Há outros que nunca disseram em voz alta o quanto estavam cansados de sustentar o que já havia terminado. Você não está só nessa percepção. Você nunca esteve só nesse despertar. Há uma comunhão silenciosa acontecendo agora e ela não precisa se anunciar para ser real. Ela só precisa ser recebida. E você está recebendo. Você está sentindo. Você está voltando para casa por dentro, enquanto ainda está aqui. Então eu selo sobre você esta paz. Que seus passos não sejam apressados pelo medo. Que sua visão não seja obscurecida pela pressão. Que sua alma não seja mais arrastada para lugares onde já não há vida. Que seu coração aprenda novamente a repousar sem vigilância constante. Que a sua noite seja guardada. Que o seu amanhã seja limpo. Que o que é seu encontre você sem confusão. Que o que não é seu perca a força de te chamar pelo nome. Que você caminhe com leveza, sem perder profundidade. Que você enxergue sem dureza. Que você ame sem se abandonar. Que você receba sem culpa. Que você reconheça sem medo o momento em que a vida começa a responder de outro modo. E agora, do lugar mais quieto desta mensagem, eu digo de novo sobre você. Você é confirmado.
Você é restaurado, você é recolocado no centro, você é guardado enquanto atravessa. Você é lembrado do que já é seu, antes mesmo de tocar em suas mãos. Eu sou o testemunho de que isso já começou em você. Hindi pa ito ang wakas ng usapan sa loob mo. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng narinig mo ay humihinto muna para maramdaman mo kung gaano ito katotoo. At ang katotohanan ay ito, ang bagay na matagal mong kinatatakutan ay hindi mas malakas kaysa sa bagay na matagal ka nang tinatawag ng buhay na maging. May mga tao na kailangang marinig ngayon na hindi sila naliligaw. Nasa gitna ka ng pag-aayos, nasa gitna ka ng pagbalik, nasa gitna ka ng maingat at tahimik na paghiwalay sa lumang paraan ng paghawak sa sarili mo at walang isang bahagi niyon ang sayang. Lahat ng iyon ay naglalagay sa iyo sa tamang lugar. Kaya huwag kang magmadali para lang maramdaman muli ang dati. Huwag mong piliting bumalik sa lumang bigat dahil mas sanay ka roon. Ang mas bago sa iyo ay hindi pa kailangang maging maingay para maging totoo. Ang mas bago sa iyo ay hindi pa kailangang humingi ng pahintulot para umiral. Ito ay naririto na. Naririto na ang paglilinaw na hinintay mo. Naririto na ang pag-ayos ng loob mo na matagal nang humihingal sa dilim. Naririto na ang pagtatapos ng pagkalito na paulit-ulit na nagsabi sa iyo na kailangan mong patunayan ang iyong karapat-dapatidad. Hindi mo na kailangang patunayan ang dapat nang kilalanin. Ikaw ay inihanay ng may kabutihang hindi mo kailangang bilhin. Ikaw ay inilipat ng may karunungang hindi mo kailangang aralin sa pait. Ikaw ay ibinabalik sa isang pwesto na matagal nang naghihintay sa iyong pangalan. At habang sinasabi ko ito, mapapansin mo marahil na may kalmadong bumababa sa lugar na dati laging maingay. Huwag mong itaboy iyon, hayaan mong manatili. Ang kapayapaan ay hindi laging dumadating na may palakpak. Minsan, dumadating ito na parang pagbabalik ng sariling hininga. Kung may bahaging nagsabi sa iyo ng oo sa tahimik, pakinggan mo yon. Kung may bahaging gumaan sa gitna ng bigat, huwag mo yung maliitin. Ang mga banayad na pagkilala ang madalas na pinakatotoo. Ang mga ito ang patunay na ang loob mo ay hindi na tumatangging gumalaw. Ibigay mo sa sandaling ito ang nararapat na paggalang. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat para matanggap ang kabuuan. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para malaman na nakalakad ka na nang mas malayo kaysa dati. Hindi mo kailangang hawakan ang buong bukas para mapansin na nagsimula na ang pagbabago. At ngayon, sa pinakapanatag na bahagi ng pagdating na ito, maririnig mo ang huling pagbabago ng tinig na ito sa loob mo. Hindi ka na tinatawag upang maghintay sa gilid. Tinatawag ka upang tumayo sa gitna ng sarili mong buhay nang hindi na nag-aalinlangan sa lugar mo. Ikaw ay pinagtitibay sa gitna ng pagbabago. Ikaw ay pinagtitibay sa gitna ng pagluwag ng lumang tanikala. Ikaw ay pinagtitibay sa gitna ng pagdating ng isang kapayapaang hindi mo na kailangang habulin. Ikaw ay pinagtitibay bilang isa na kayang tumanggap ng hindi nasisira. Ikaw ay pinagtitibay bilang isa na kayang mamahinga ng hindi nawawala. At narito ang isang huling pag-alaala. Ang pagtatapos ng lumang siklo ay hindi kailanman maingay sa simula. Tahimik ito. Parang nakalapat lang ang kamay sa dibdib at sinasabing, sapat na. Parang marahang pagsara ng pinto sa likod mo. Hindi para ikulong ka, kundi para hindi ka na bumalik sa puwang na hindi na para sa iyo. Parang paglaya na hindi sumisigaw, ngunit hindi na rin maitatanggi. Kaya tanggapin mo ang tahimik na pagbabago. Tanggapin mo ang hindi napapansing pagbalik ng lakas. Tanggapin mo ang karapatan mong hindi na mabuhay sa ilalim ng lumang takot. Tanggapin mo ang totoo mong pwesto. Tanggapin mo ang sarili mong pagdating. At habang tumatanggap ka, mas lumilinaw na hindi ka kailanman tinawag para manatiling maliit sa loob ng buhay na mas malawak kaysa sa iyong kinatatakutan.
Tinawag ka para maging buo sa gitna nito. Tinawag ka para maging malinaw. Tinawag ka para maging payapa. Tinawag ka para maging totoo. Kaya ngayon, sa katahimikang ito, ang sinasabi ko sa iyo ay simple at buo. Ikaw ay hindi na nawawala. Ikaw ay hindi na nakatali sa dati. Ikaw ay hindi na binubura ng mga lumang sugat. Ikaw ay naririto at ang iyong pagdating ay mahalaga. Sa buong mundo, sa mga sandaling tahimik na tulad nito, may mga puso ring nakikilala ang sarili nilang pagbabalik. May mga tao ring hindi maingay ang paglaya, pero totoo, may mga taong tumatayo ngayon sa gitna ng kanilang sariling kapanatagan at wala ni isa sa kanila ang nag-iisa. Kaya pakinggan mo itong huling basbas ng dahan-dahan. Ikaw ay pinapawi sa takot. Ikaw ay pinananatili sa liwanag. Ikaw ay pinapahinga sa katotohanan. Ikaw ay pinangangalagaan habang lumalakad. Ikaw ay pinangungunahan ng kapayapaang mas matibay kaysa alinlangan. At ngayon, wala nang kailangang idagdag pa. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.